dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mga DDS, meron pa kayang natatawa sa mga antics, sa mga sinasabi, sa mga ginagawa ng bugok na dating presidente na to? Pasensya na kayo sa term. Ala akong mahanap na ibang term para i-describe itong mga ginagawa na to. Bakit ayaw niya respetohin ang sarili niya? Nasa huling bahagi na siya ng buhay niya at paglalakbay niya dito sa mundo. Oo nga. Dapat nga yan, mga kababayan, nagpapahinga na yan si Digong eh. Pero alam nyo, inahayaan niyang bastusin siya eh. Sa bagay, mga kababayan, alam niya sa sarili niya na masamang tao siya. Kaya okay lang sa kanya yan. Bastusin ninyo, ikamuhin natin, walang problema. Eh yun naman talaga deserve niya. Di po ba? Deserve ni Digong bastusin, kamuhian. Tandaan nyo mga kababayan at ipakalat, ipalaganap na masamang tao talaga si Digong. Mga kababayan. At isinusuka, mga kababayan, na naging presidente siya. Isinusuka, mga kababayan. Yan ho ang pinaka, ng mga Pilipino. Pinaka-hate ng mga Pilipinong naging presidente. Hindi na nga siya makalakad at makatayo ng mabuti. Correct. Hindi na nga sabi ko nga yan ating kahapon eh. Ewan ko ba kami ni ating ipares na sinasabi ni Re. Di ba sabi ko siya, hindi na nga makalakad, may tukod sa likod, sa kaliwa, sa kanan, tinutukuran na si Digong eh. Ayaw irespeto yung kanyang sarili. Correct, hindi. Kailan ba niya nirespeto yung sarili niya? Ibang tao nga, hindi nare-respeto, sarili pa kaya niya. Alam niyo mga kababayan, kung kaya niyong irespeto, yung alin, yung sarili niyo, at ibang tao, ay approve ako dyan. Pero si Digong, hindi na nga marunong rumispeto ng kapwa-tao, pati sarili, syempre di kaya irespeto. Dating Pangulo, hanggang ngayon, nagsasalita ng mga katarantaduhan na kamukha na to. Nung una nakakatawa eh. Pag nagmumura pa to kasi bago sa pandinig natin mga Pilipino. Ako noon pa man, hindi na ako natatawa dyan. Oo, ako, hindi ako natuwa dyan. Mula nung lumabas si Digong, nung nakita ko yung itsura niya, parang si parang si Taning eh, mga kababayan eh. Ito ba? Una ko palang makita yung mukha niya ni, parang si Taning. Kung kayo, nakulan kayo ng pagmumura niya, dahil sabik kayo siguro sa pagbabago, ay lumala pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong, bumilib sa mga bagong nakikita ninyo. Karamihan dyan, mga paandar lang eh. Mahilig silang magpaandar. Diba, Jojo Chavez? Pilipino eh. Wala pang gumagawa nun eh. Pero nung lumaon, hindi na nakakatawa. Nakakapanindig. Galit na. Ay, hindi lang galit. Banas na banas ako eh. Opo, pero yung presidente ka, mura ka ng mura. Tapos paglabas mo ng bahay mo, yung mga bata nagmumura. Pag sinuway mo, sasabihin sa'yo ng bata, yung presidente nga nagmumura eh. Ba't kami hindi? Kita nyo mga kababayan? O sa rally na naman na yan, nila sa Kulog Pilipino. Alam mo sinabi? Para daw makapasok yung mga kandidato niya na siyam, ng mga DDS supporters na senatorial candidates. Papatayin na lang daw nila yung mga kalaban na senador. Totoo yan. Yun naman talaga yung sinabi nila. Diba? Totoo naman eh. Papatay na lang si Digong. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Marami hong nagagalit. Marami hong hindi pabor sa mga salitaang ganyan ni Digong. Yung nga lang yung mga yung mga panatiko at mga himod-pet ni Digong, ang talagang pumapalakpak pa dyan. Di ba naman mga timang? Di ba? Papalakpakan nyo pa. Okay na yun. Para makapasok yung mga kandidato niya. Nakakatawa ba yan? Tapos yung mga DDS, nagtatawanan. Hindi ba nakaka-insulto na yan? Eto na ba, ganito na ba talaga tayo kababaw ng mga Pilipino? Na tinatangkilik natin yung mga ganitong klaseng leader? Basta siyempre tatangkilik. Bubulol ako. Di ba? Basta tatangkilikin yan, mga kababayan. Ano pa Asahin mo sa mga mangmang.
Nasusundin pa natin itong mga sinasabi na to. Na iboboto pa natin itong mga kandidato niya na to. Correct. Nagwalang ginagawa kundi pumalakpak Oo. sa lahat ng sinasabi niya. Oo. Kahit alam na nilang mali, kahit alam nilang hindi tama, Oo. kahit alam na nilang hindi disente, Tama. walang kahit anumang bahid ng katinoan. Totoo yan, Ateng. Dapat bilang isang dating presidente, tumahimik ka na lang. Nako. Respetuhin mo naman yung legacy mo kahit papano meron ka naman ding legacy na maiiwan dahil Ano naging legacy niya, Ateng? Wala na nga. Wala nang natira kahit na ano pang makikita niyo maganda kay Digong. Tumingin lang nga kayo sa mukha niya eh. Madidismayan na kayo. Sa mukha pa lang yan. Oh, wag na sa ano. Wag na sa ginagawa niya. Sa mukha pa lang ni Digong, makikita niyo na kung ano yung kalooban niyan. Dahil kung ano yung nasa labas niyan, hanggang buto yan, ganyan. Kung kamukha ni Taning yan, yun na yun. Pati puso niya, may sungay eh. Ha? Tandaan niyo mga kababayan, ang puso ni Digong may sungay. Oh, sa akin nyo lang maririnig yan. Diba? Sakay nakakita ng taong ang puso may sungay. Si Digong lang yon. Oh, minana ni Sara. Oh, yung puso ni Sara, mga kababayan, patubo na. Patubo na ho yung sungay ng puso ni Sara eh. Oh. presidente ka. Respetuhin mo yung natitirang taon ng buhay mo. Wala na. Aabot pa ba ng 3 taon yan? Di na aabot yan. Kung umabot man yan, di na makabangon yan. Ngayon pa nga lang, ilang taon pa lang nang nakakaraan, mula nang bumaba sa pwesto yan. O kita mo, noon malakas-lakas pa yan. Pero mo, magta-3 taon na mawala siya. Halos di na makalakad. Siyempre, pahina na ng pahina si Digong. Ha? Sinisingil na siya ni bro. Sabi ni bro, alam ko naman na hindi ka mapupunta sa aking paraiso. Alam ko namang binenta mo na yung kaluluwa mo kay Satanas. Kaya okay lang na mahirapan ka na, lintik ka. Diba? Yun po yan eh. Diba no? Sarap kaya magkita-kita tayo. Saan? Sa paraiso. Wala na masasamang tao, puro gwapo. Diba? Oh, at abangan nyo ko ron, mga kababayan ko. Dahil alam ko sa sarili ko, sa paraiso ako. Kung kayo, sa tingin nyo, paraiso ang tungo nyo, aba, congrats, makikita nyo na ako. Diba? Kita-kita tayo doon, no? Oh, yeah! Diba? Ang sarap dito! Oh, puro gwapo maganda eh. Mamimili ka na lang. Eh bakit? Puro mababait yung tao ron. Oh, dahil puro mababait yung mga tao ron, lahat mapagbigay yan. Pag binulungan mo na, pwede ka ba? Ay! Pwede! Siyempre mabait eh, magpagbigay yan. Kahit sa kakahuyang, pwede na yan. Bakit? Eh, nasa paraiso naman tayo eh. Lahat naman tayo, walang saplot eh. At dahil mabuhay tayo, walang mali siya. Kahit walang saplot tayo sa paraiso, okay lang yan. Yung nga lang, lugi. Yung mga ano dyan. Yung mga jutay, lugi, jutay ang tutoy. Oh, jutay ang ano. Jutay ang ano. Alam. Sarap ano. Mga kababayan, pero hindi nyo walang mali siya. Makikita nyo na ang buong ano, buong katawan ng mga lalaki at babae. Doon tayo mga kababayan, walang mali siya daw. Wala. Diba na? Heaven. Heaven yun talaga, di ba mga kababayan? Pero sana, Lord, pwede bang exempted ako? Huwag mong tanggalin yung mali siya ko. Masarap din kasi may mali siya eh. Di ba no, mga kababayan, ano? Masarap may mali siya. Oh, tuloy. Hindi ka naman dapat binabastos eh. Hindi ka naman dapat minumure. Oo nga. Hindi ka naman dapat
pinagsasabihan ng masasama ng mga Pilipino, pero dahil sa mga ginagawa mo, dahil sa mga ginawa mo at sa mga patuloy mo na ginagawa, patuloy mong sinasabi, binabastos ka. Correct. Ganun talaga. Babastusin at babastusin. Eh, bastos din siya eh. Ang mga bastos na tao, deserve nila mabastos. Tandaan nyo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.